Bakit nga ba may mga pagkakataon na halos araw-araw kang lumuluhod, buong puso kang nagsusumamo? Subalit tila nananatiling tahimik ang langit? Bakit may mga panalangin inuusal ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon, ngunit walang nakikitang kasagutan kahit isang bakas man lamang? Paano kung ang katahimikang nararanasan mo ay hindi nangangahulugang pinabayaan ka ng Panginoon, kundi bahagi ng isang mas dakilang layunin na hindi mo pa nakikita sa ngayon? Paano kung may mga bagay na nais mo nang baguhin ng Diyos sa iyong puso bago niya ipagkaloob ang hinihiling mong pagpapala? Libo-libong mananampalataya ang dumaan sa parehong karanasan, naghintay ng matagal, lumuha ng maraming gabi at naghanap ng mga kasagutang tila napakahirap maunawaan. Kapag sumasapit ang mga panahong tila walang tugon mula sa langit, madaling mapuno ng panghihina ang damdamin. Maraming nananalangin ang nagtatanong kung naririnig pa ba ng Diyos ang bawat hibik na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Habang patuloy na lumilipas ang panahon, lalo pang tumitindi ang pananabik na makita ang katuparan ng kanilang mga kahilingan, mga pangarap, kagalingan, kalutasan sa suliranin, at mga himalang matagal nang inaasam ang patuloy na inihaharap sa trono ng Panginoon. Subalit may mga pagkakataong nananatiling tahimik, ang lahat sa kabila ng matinding pananampalataya. Ngunit ipinakikita ng Biblia na ang kawalan ng agarang kasagutan ay hindi nangangahulugang wala ng pakialam ang Diyos. Maraming lingkod ng Panginoon ang dumaan sa mahahabang panahon ng paghihintay bago nila nakita ang katuparan ng mga ipinangako sa kanila. Dumaan sila sa mga pagsubok na humubog sa kanilang karakter, nagpatatag sa kanilang pagtitiwala, at nagpalalim sa kanilang kaugnayan sa may kapal. Bawat yugto ng kanilang paghihintay ay may mahalagang layunin na hindi nila agad na unawaan noong mga panahong iyon. Mula sa kanilang mga karanasan, ay makikita na may mas malalim na dahilan ang Diyos sa likod ng bawat katahimikan. Sinasabi sa James 1 verse 6, "But let him ask in faith, nothing wavering." Nagpapakita ang talatang ito na mahalaga sa Panginoon ang isang pusong lubos na nagtitiwala sa Kanya kahit hindi pa nakikita ang kasagutan. Hindi lamang tungkol sa paghingi ang panalangin, kundi tungkol din sa pagpapatatag ng pananampalataya habang naghihintay. Madalas na ginagamit ng Diyos ang mga panahong puno ng pananabik upang higit na ilapit ang Kanyang mga anak sa Kanyang presensya. Sa gitna ng katahimikan, maaring may mas dakilang gawain siyang inihahanda na higit pa sa anumang inaasahan ng tao. Maraming dahilan kung bakit hindi agad sinasagot ng Diyos ang ilang panalangin. At bawat isa ay may mahalagang aral na maaaring magbukas ng ating pangunawa. Habang patuloy mong pinakikinggan ang mga susunod na bahagi, mas malinaw mong makikita ang mga katotohanang matagal nang ipinahayag sa Biblia. Maaaring matagpuan mo ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Una, humihingi tayo ng bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Maraming pagkakataon na ang isang kahilingan ay nagmumula sa matinding pagnanais ng tao, ngunit hindi naaayon sa banal na layunin ng Panginoon. Nagmumukhang mabuti ang isang hangarin kapag tinitingnan mula sa pananaw ng laman, ngunit maaaring magdala ng kapahamakan kapag ipinagkaloob sa maling panahon. Batid ng may kapal ang mga pangyayaring hindi pa nakikita ng sinuman. Kaya mas nauunawaan niya ang magiging bunga ng bawat desisyon. Dahil dito, may mga pagsusumamong hindi agad pinagbibigyan kahit buong puso pa ang paglapit sa Kanya. Kapag nakatuon lamang ang hangad sa pansariling kapakinabangan, maaaring nalilihis ang direksyon mula sa nais ng Diyos para sa buhay ng isang mananampalataya. Nauuwi minsan ang matinding pagnanais sa pagpupumilit, kahit malinaw na may ibang landas na inihahanda ang Panginoon. Mas malawak ang Kanyang karunungan kaysa sa pinakamatalinong pag-iisip ng tao. Walang anumang detalye sa hinaharap ang nalilihim sa Kanyang paningin. Sinasabi sa 1 John 5 verse 14, "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us." Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na ang pakikinig ng Diyos ay kaugnay ng pagkakatugma ng ating hinihiling sa Kanyang banal na layunin. Hindi sapat na mabuti lamang sa ating paningin ang isang bagay. Higit na mahalaga kung nakahanay ba ang kahilingan sa nais ng Panginoon para sa ating kapakanan at espiritual na paglago. Maraming lingkod ng Diyos sa Biblia
ang nakaranas ng pagtanggi sa kanilang mga kahilingan dahil may mas dakilang plano na nakalaan para sa kanila. Bagaman hindi nila agad naunawaan ang dahilan noong una, lumitaw kalaunan ang kagandahan ng direksyong pinili ng Panginoon. Lumawak ang kanilang pananaw habang unti-unting nahahayag ang layunin ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Nagbunga ang kanilang pagtitiwala ng mas malalim na kaugnayan sa may kapal. Kapag hindi natutupad ang isang hinihiling, hindi ka agad nangangahulugan na isinara ng langit ang pinto ng awa. Posibleng inilalayo lamang ng Panginoon ang kanyang anak mula sa isang bagay na magdudulot ng pasanin sa mga darating na panahon. Nagmumula sa kanyang dakilang pag-ibig ang bawat desisyong kanyang ginagawa para sa mga sumasampalataya sa kanya. Mas ligtas ang landas na pinamumunuan ng Diyos kaysa sa anumang mithiin na nabuo lamang mula sa sariling kagustuhan. Ikalawa, may nakatagong kasalanan na hindi pa naisusuko sa Diyos. May mga pagkakataong ang hadlang sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay hindi nakikita ng ibang tao, ngunit malinaw na nakikita ng langit. Nananatili minsan sa kaibuturan ng pagkatao ang mga pagkukulang na hindi pa lubos na inaamin o pinagsisisihan. Patuloy ang paglapit sa pananalangin, ngunit may bahagi ng puso na ayaw pang bumitaw sa maling gawain. Nagiging dahilan ang ganitong kalagayan upang mabawasan ang pagiging bukas ng isang tao sa banal na pagkilos ng Diyos. Hindi nalilinlang ang Panginoon ng magagandang pananalita o panlabas na anyo ng kabanalan. Nakikita niya ang tunay na kalagayan ng budhi, maging ang mga bagay na itinatago sa likod ng ngiti at mabubuting gawa. Nababatid niya ang bawat lihim na iniingatan ng sinuman kahit walang ibang nakaalam. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng tapat na pagsisiyasat sa sariling kaluluwa habang lumalapit sa Kanya. Sinasabi sa Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you." Ipinapakita ng talatang ito na ang kasalanan ay nagiging harang sa malapit na pakikipagniig sa Panginoon. Hindi nangangahulugang tumitigil ang Diyos sa pagmamahal sa Kanyang mga anak. Nagbibigay lamang Siya ng paanyaya upang magkaroon ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Kapag may pagpapakumbabang pag-amin ng pagkakasala, nagsisimulang gumaan ang espiritual na kalagayan ng isang mananampalataya. Nagkakaroon ng panibagong sigla ang pakikipag-usap sa Panginoon dahil wala nang itinatagong pasanin sa kalooban. Mas nagiging malinaw ang direksyong ipinakikita ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Unti-unting bumabalik ang kapayapaang matagal na hinahanap ng puso. Hindi layunin ng Panginoon na itulak palayo ang sinuman dahil sa kanyang mga pagkukulang. Nais niyang maranasan ng bawat tao ang kalayaan na nagmumula sa tunay na pagsisisi at pagbabago. Handa siyang magpatawad sa sinumang lumalapit ng may buong pagpapakumbaba at katapatan. Kapag nalinis ang puso at naging tapat ang paglapit sa Kanya, mas nagiging malinaw ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng Kanyang mga lingkod. Ikatlo, hindi pa dumarating ang takdang panahon ng Diyos. Madalas na nais ng tao ang agarang katuparan ng kanyang mga hinihiling sapagkat likas sa atin ang paghahangad ng mabilis na resulta. Kapag tumatagal ang paghihintay, unti-unting nabubuo ang pagkainip na nagiging sanhi ng panghihina ng loob. Nagkakaroon ng pakiramdam na tila napakalayo ng inaasam kahit patuloy ang pagsusumamo araw-araw. Subalit may sariling schedule ang Panginoon na higit na perpekto kaysa sa anumang inaasahan ng tao. Bawat yugto ng paghihintay ay may mahalagang layuning hindi agad nakikita sa unang tingin. Ginagamit ng Diyos ang mga panahong ito upang ihanda ang pagkatao para sa mga pagpapalang darating. Hinuhubog niya ang pagtitiis, katatagan at ganap na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Nagiging bahagi ng espiritual na paglago ang bawat sandaling puno ng pananabik at pag-asa. Sinasabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven." Nagpapahayag ang talatang ito na may nakatakdang panahon para sa bawat bagay na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay ng tao. Walang pangyayari na nauuna o nahuhuli sa kanyang banal na plano. Lahat ay nagaganap ayon sa karunungang nagmumula sa Kanya. Maraming pagkakataon na kapag ibinigay agad ng Panginoon ang isang kahilingan, maaring hindi pa handa ang taong tatanggap nito. Posibleng magdulot ng suliranin ang isang biyayang dumating nang wala sa tamang pagkakataon.
Mas nauunawaan ng may kapal kung kailan magiging kapaki-pakinabang ang isang pagpapala. Dahil dito, pinipili niyang maghintay ang kanyang mga anak hanggang sa dumating ang wastong sandali. Habang wala pa ang kasagutan, mahalagang manatiling matatag ang pananampalataya at pananalig sa kabutihan ng Diyos. Patuloy siyang gumagawa kahit hindi nakikita ng mata ang kanyang pagkilos. Naghahanda siya ng mga bagay na maaring higit na maganda kaysa sa orihinal na hinihiling ng tao. Kapag dumating ang itinakdang panahon ng Panginoon, mauunawaan kung bakit kinailangan ang mahabang paghihintay at pagtitiis. Ika-4, kulang ang tunay na pananampalataya habang nananalangin. May mga sandaling lumalabas sa mga labi ang panalangin, ngunit kabaligtaran naman ang laman ng isipan. Nabibigkas ang mga kahilingan sa harapan ng Diyos, ngunit nananatili ang pag-aalinlangan sa kaibuturan ng damdamin. Umaasa ang bibig sa himala, samantalang pinangungunahan ng pagdududa ang kalooban. Nagiging mahirap ang ganitong kalagayan dahil hindi lubos na naipagkakatiwala sa Panginoon ang sitwasyong ipinagdarasal. Nais ng Diyos na ang paglapit sa Kanya ay may kasamang matibay na pananalig sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Hindi nangangailangan ang Panginoon ng perpektong tao bago kumilos sa buhay ng sinuman. Higit niyang pinahahalagahan ang pusong nananatiling nananalig kahit hindi pa nakikita ang inaasahang bunga. Malaking bahagi ng espiritual na paglalakbay ang pananatiling matatag sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sinasabi sa James 1 verse 6, "But let him ask in faith, nothing wavering." Ipinapakita ng talatang ito na mahalagang samahan ng matatag na pananalig ang bawat pagsusumamo sa Diyos. Hindi lamang pagbigkas ng mga salita ang pananalangin, kundi pagpapahayag din ng buong pagtitiwala sa Panginoon. Nagiging makabuluhan ng pakikipag-usap sa Kanya kapag nakaugat sa matibay na paniniwala ang ating puso. Maraming lingkod ng Diyos sa Biblia ang nakaranas ng mga sitwasyong tila imposible sa pananaw ng tao. Sa kabila ng napakalalaking pagsubok, pinili nilang manalig sa kapangyarihan ng Panginoon. Naging daan ang kanilang pagtitiwala upang makita ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Nagbigay ang kanilang mga karanasan ng inspirasyon sa mga susunod na salinlahi ng mga mananampalataya. Kapag tila mabagal ang pagdating ng kasagutan, mahalagang huwag hayaang manaig ang pagdududa sa isipan. Patuloy na palakasin ang pananalig sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pakikipagniig sa Panginoon. Unti-unting tumitibay ang espiritual na pundasyon, habang lalong lumalalim ang pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Sa tamang panahon makikita na hindi kailanman nabibigo ang Diyos sa sinumang lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ika-5, may mas mabuting plano ang Diyos kaysa sa ating hinihiling. Karaniwang nakatuon ang tao sa isang partikular na nais makamit dahil naniniwala siyang iyon ang pinakamainam para sa kanyang kalagayan. Nabubuo sa isip ang isang larawan ng tagumpay at doon umiikot ang mga kahilingan na inihaharap sa Panginoon. Gayunpaman, mas malawak ang nakikita ng Diyos kaysa sa anumang kayang abutin ng ating pangunawa. Nakatanaw siya hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa mga darating na yugto ng ating buhay. Kapag hindi ipinagkakaloob ang isang bagay na matagal nang hinihiling, madalas na nagkakaroon ng pangungulila sa puso. Naghahanap ng paliwanag ang kaisipan kung bakit tila hindi umaayon ang mga pangyayari sa ating inaasahan. Lumalabas minsan ang pakiramdam na parang may ipinagkakait ang langit. Subalit maraming pagkakataon na may inihahandang higit na mabuti ang Panginoon kaysa sa orihinal na kahilingan. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Nagpapakita ang talatang ito na ang Diyos ay may mabubuting layunin para sa kanyang mga anak, kahit hindi agad nauunawaan ng tao ang kanyang mga pamamaraan. Hindi nakabatay ang kanyang mga pasya sa pansamantalang damdamin, kundi sa walang hanggang karunungan. Bawat direksyong pinipili niya ay may layuning maghatid ng kabutihan ayon sa kanyang banal na kalooban. Maraming pagkakataon na saka lamang nauunawaan ng isang tao ang dahilan ng pagtanggi ng Diyos kapag lumipas na ang maraming taon. Nabubuksan ang kanyang mga mata sa mga panganib na hindi niya nakita noon. Lumilitaw ang mga pagpapalang hindi niya inaasahan, ngunit higit na maganda kaysa sa una niyang ninanais.
Nagiging malinaw na ang katahimikan ng langit ay hindi kawalan ng pagmamahal kundi bahagi ng mas dakilang layunin. Habang naghihintay sa tugon ng Panginoon, mahalagang matutong magtiwala sa kanyang direksyon kahit hindi pa malinaw ang buong larawan. Patuloy siyang gumagabay sa bawat hakbang ng kanyang mga lingkod sa paraang hindi laging nauunawaan ng tao. Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako kahit may mga panahong tila kabaligtaran ang nakikita ng ating mga mata. Darating ang sandaling mauunawaan na ang kanyang pinili ay higit na mabuti kaysa sa anumang bagay na minsang ipinanalangin natin. Ika-6, may hindi pa natatapos na pagsubok na nais gamitin ng Diyos para sa iyong paglago. Hindi lahat ng paghihirap ay tanda ng paglayo ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. May mga pagkakataong pinahihintulutan niya ang mabibigat na karanasan upang mahubog ang pagkatao ng isang mananampalataya. Dumaraan ang marami sa mga suliraning hindi nila pinili, ngunit naging mahalagang bahagi ng kanilang espiritual na paglalakbay. Nagkakaroon ng mas malalim na pagkilala sa Diyos kapag nasusubok ang tibay ng kanilang pananalig. Karaniwang nais ng tao na agad mawala ang anumang pasakit na kanyang nararanasan. Natural na hangarin ng bawat isa ang kaginhawahan at kapanatagan sa araw-araw na pamumuhay. Subalit may mga pagkakataong hindi agad inaalis ng Panginoon ang isang mabigat na sitwasyon. Pinipili niyang gamitin ang karanasang iyon bilang kasangkapan upang palakasin ang puso at kaluluwa. Sinasabi sa Romans 5 verse 3 and 4, "We glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience, experience, and experience, hope." Ipinapahayag ng talatang ito na may mabubuting bunga ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga sumasampalataya. Nagbubunga ang mga hamon ng pagtitiyaga na hindi madaling mabuo sa panahon ng kaginhawahan. Lumalawak din ang pag-asa habang nakikita ang katapatan ng Diyos sa gitna ng mga paghihirap. Maraming lingkod ng Panginoon sa Biblia ang dumaan sa mahahabang yugto ng pagdurusa bago nila nakita ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Naranasan nila ang mga luha, kabiguan, at mabibigat na pasaning halos sumubok sa kanilang katatagan. Gayunman, naging daan ang mga karanasang iyon upang lalo silang mapalapit sa may kapal na itatag ang kanilang karakter sa pamamagitan ng mga sitwasyong hindi nila agad na unawaan. Kapag tila hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin humihiling ng agarang pag-alis ng isang problema, maaaring may mahalagang gawain pa siyang tinatapos sa iyong buhay. Posibleng may mga katangiang nais niyang linangin na hindi mabubuo kung agad mawawala ang pinagdaraanan. Patuloy na kumikilos ang Panginoon kahit hindi nakikita ng mata ang kanyang layunin sa kasalukuyan. Darating ang panahon na mauunawaan mo na ang pagsubok na minsang inakala mong pabigat ay naging daan pala upang higit kang maging matatag sa pananampalataya. Ika-7, hindi pa natin lubusang napapatawad ang ibang tao. Nagkakaroon ng mga sugat sa damdamin dahil sa masasakit na karanasang dulot ng kapwa. Nabubuo ang hinanakit kapag paulit-ulit na naaalala ang mga pangyayaring nagdulot ng matinding kirot sa puso. Nananatili minsan ang galit sa kaibuturan ng pagkatao kahit matagal nang lumipas ang insidente. Nagiging mabigat ang espiritual na kalagayan kapag patuloy na kinakandado ng sama ng loob ang kalooban. Mahalaga sa Diyos ang pagkakaroon ng pusong handang magpatawad, gaya ng pagpapatawad na kanyang ipinagkakaloob sa atin. Hindi nangangahulugang kinakalimutan ang lahat ng nangyari o pinapawalang halaga ang sakit na naranasan. Nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa sariling puso mula sa pagkakagapos ng kapaitan at puot. Nagiging daan ng pagpapatawad upang magkaroon ng kapayapaan at panibagong kalayaan sa espiritu. Sinasabi sa Mark 11 verse 25, "And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any." Ipinapakita ng talatang ito ang mahalagang kaugnayan ng pagpapatawad at pananalangin. Nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, na may malinis na damdamin at handang magpakita ng habag sa kapwa. Nagiging mas maayos ang pakikipagniig sa Diyos kapag inaalis ang mga ugat ng kapaitan mula sa puso. Maraming tao ang matapat sa pagsamba, ngunit nahihirapang pakawalan ang mga lumang sugat na matagal nang dinadala. Patuloy nilang binabalikan ang mga alaalang nagdulot ng dalamhati, kaya lalo lamang tumitindi ang bigat ng kanilang nararamdaman. Unti-unting naapektuhan maging ang kanilang espiritual na buhay dahil sa mga hindi nalulutas na sama ng loob.
Nawawala ang kagalakang dapat sana ay nararanasan sa paglapit sa Panginoon. Kapag pinipili ng isang tao ang magpatawad, nagsisimulang gumaan ang kanyang kalooban sa paraang mahirap ipaliwanag. Nagkakaroon ng puwang ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos upang punuin ang bahaging dating sakop ng kapaitan. Mas nagiging bukas ang puso sa pagkilos ng Panginoon at sa kanyang mga pagpapala. Bagaman hindi madali ang pagpapatawad, malaking hakbang ito tungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos at sa tunay na kapahingahan ng kaluluwa. Ikawalo, hindi natin hinahanap ang Diyos mismo kundi ang kanyang mga pagpapala lamang. May mga pagkakataon na ang sentro ng pananalangin ay umiikot lamang sa mga bagay na nais matanggap mula sa Panginoon. Nagiging abala ang puso sa mga pangangailangan, mga pangarap at mga mithiin kaya nakakaligtaan ang pinakamahalagang layunin ng pakikipag-usap sa Diyos. Nauuwi minsan ang pananampalataya sa paghahanap ng mga biyaya kaysa sa paghahangad ng mas malalim na kaugnayan sa may kapal. Dahil dito, nawawala ang tunay na diwa ng pananalangin bilang isang banal na pakikipagniig sa Kanya. Nais ng Panginoon na makilala siya ng Kanyang mga anak nang higit pa sa mga bagay na kaya niyang ibigay. Higit na mahalaga sa Kanya ang relasyon kaysa sa mga kahilingang inihaharap araw-araw. Pinahahalagahan niya ang pusong naghahanap sa Kanyang presensya kahit walang hinihintay na kapalit. Nagdudulot ang ganitong uri ng paglapit ng mas malalim na pagkakilala sa Kanyang pag-ibig, katapatan at kabanalan. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pangunahing dapat hanapin ng tao ay ang Diyos at ang Kanyang katuwiran. Kapag naging tama ang prioridad ng puso, kusang umayon ang iba pang mga bagay ayon sa Kanyang kalooban. Nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw tungkol sa tunay na kahalagahan ng buhay at pananampalataya. Maraming mananampalataya ang nakatuklas na ang pinakadakilang regalo ng langit ay hindi materyal na biyaya o katuparan ng mga pangarap. Natagpuan nila ang kapayapaan, kapanatagan at kagalakan sa pamamagitan ng kanilang malapit na pakikipaglakad sa Panginoon. Naging pangalawa na lamang ang mga kahilingan dahil mas mahalaga para sa kanila ang presensya ng Diyos. Lumalim ang kanilang pagtitiwala dahil nakilala nila ang Kanyang puso at hindi lamang ang Kanyang mga pagpapala. Kapag ang pinakamahalagang hangarin ay ang makasama ang Panginoon at lumago sa pananampalataya, nagbabago ang pananaw sa pananalangin, nawawala ang labis na pagkabahala tungkol sa mga bagay na hindi pa natatanggap dahil nagtitiwala na ang puso sa Kanyang karunungan. Nagiging sapat ang kaalaman na ang Diyos ay patuloy na gumagabay at kumikilos para sa ikabubuti ng Kanyang mga anak. Doon nauunawaan na ang pinakamagandang kasagutan sa panalangin ay hindi palaging ang pagtanggap ng hinihiling, kundi ang pagkakaroon ng mas malalim na kaugnayan sa Panginoon. Maraming tao ang nagdadala ng mga panalangin tila matagal nang nakabimbin sa harapan ng Diyos. Maraming puso ang patuloy na naghihintay ng kasagutan habang lumalaban sa gitna ng mga pagsubok, pangamba at kawalan ng katiyakan. Gayunpaman malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang katahimikan ng langit ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal ng Panginoon. May mga pagkakataong higit na mahalaga ang ginagawa ng Diyos sa ating pagkatao kaysa sa bagay na hinihiling natin sa Kanya. Bawat sandali ng paghihintay ay maaring bahagi ng isang mas dakilang layunin na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Kapag tila walang tugon ang bawat panalangin, huwag agad mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon kahit hindi nakikita ng ating mga mata ang Kanyang mga ginagawa sa likod ng mga pangyayari. Habang naghihintay ang tao ng kasagutan, maaaring hinuhubog naman ng Diyos ang Kanyang pananampalataya, karakter at pagtitiwala. Habang lumalalim ang paglalakbay espiritual, mas nagiging malinaw na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na mahalagang aral. Walang luha pagsusumamo o tahimik na pagdaing na nasasayang sa harapan ng may kapal. Sinasabi sa Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God." Nagbibigay ang talatang ito ng matibay na pag-asa sa bawat mananampalatayang dumaraan sa panahon ng paghihintay. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay may kakayahang gamitin maging ang mga mahihirap na karanasan
upang magbunga ng kabutihan ayon sa kanyang layunin. Bagaman hindi palaging nauunawaan ng tao ang direksyon ng Panginoon, nananatiling tapat ang kanyang mga pangako magpakailanman. Walang pangyayari sa buhay ng kanyang mga anak ang nawawala sa ilalim ng kanyang makapangyarihang pangangalaga. Kung may panalangin matagal mo nang dinadala sa iyong puso, magpatuloy ka sa pagtitiwala sa Diyos. Kung may mga kahilingang hindi pa natutupad hanggang ngayon, magpatuloy ka sa pananalig sa kanyang perpektong panahon. Kung may mga tanong kang hindi pa nasasagot, manatiling matatag sa pananampalataya at huwag bibitiw sa kanyang mga pangako. Patuloy na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at pag-aaral ng kanyang salita. Mas dakila ang kanyang karunungan kaysa sa anumang bagay na kayang maunawaan ng tao. Darating ang araw na mauunawaan mo kung bakit may mga panalangin hindi agad sinagot ng Diyos. Darating ang sandaling makikita mo kung paano niya pinagtagni-tagni ang bawat pangyayari para sa iyong ikabubuti. Darating ang pagkakataong mapupuno ng pasasalamat ang iyong puso dahil sa mga pagtangging minsan ay hindi mo naintindihan. Darating ang panahon na makikita mong ang bawat paghihintay ay may layunin at ang bawat katahimikan ay may mensaheng nakatago. Nananatiling mabuti ang Diyos, nananatiling tapat ang Diyos, at nananatiling karapat-dapat pagtiwalaan ang Diyos anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon.